Samantala, sa sesyon naman ngayong hapon dito, naging emosyonal si Senator Pia Cayetano na binalikan ang mga pangyayari. Nagmanifest kasi sa sesyon si Senator Erwin Tulfo na kinakailangan pa raw ng mas malalim at independent na investigasyon sa naganap na putukan. Nilinaw din niya na umuwi na raw ang mga minority senators bago ang insidente dahil hindi na raw sila kasama sa dapat na all-member caucus. Hindi rin daw tama na may pagbibintang na responsable sila sa mga nangyari nang walang ebidensya. Sinigundahan naman ito na Senator Raffy Tulfo na isinusulong naman ang komprehensibong training sa mga personnel ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Si Senator Risa Ontiveros naman sa kanya privilege speech, sinabing hindi raw pwedeng kumilos ang mataas na kapulungan na para bang wala lang nangyari ngayon. Pakinggan natin ang mga bahagi ng sesyon. Simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin, Lady, na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Pops J, ngayon adjourned na ang session dito sa Senado at itong mga senador naman ay mayroong focus na sinasagawa kung saan pag-uusapan nila yung iba pang administrative matters. Samantala, nadagdagan na rin ang listahan ng mga committee na may chairman. Si Senator Pia Cayetano na ang hahawak ng Blue Ribbon Committee na unang hawak ni Senator Ping Lacson. Senator Amy Marcos naman, kanya na ulit ang Foreign Relations Committee. Kay Senator Camille Villar naman, kanya ang Environment Committee. Kay Senator Robin Hood Padilla, nadagdag sa kanya ang Constitutional Amendments Committee na unang hawak ni Senator Kiko Pangilinan at idagdag na rin natin yung Government Corporations Committee kay Senator Camille Villar. Pops J. Merimon, matapos yung emosyonal na pahayag ni Senadora Pia, nagkausap pa ba ulit sila ni Senadora Risa? Pops J, sa nakita kasi natin kanina, pagkatapos nung emotional na moment ni Senator Pia, nagsalita rin itong si Senator Tito Soto at nililinaw nila kung sakaling kaninong committee kailangang i-refer itong mga motion, itong manifestations, and even yung scheduling kung kailan magkakaroon ng interpellation o yung Q&A proper. Napagkasundoan naman ng mga senador at pumayag din itong Senator Risa Hontiveros na gawin ito next week by Monday. Kasi si Senator Rodante Marcoleta, pagkatapos magsalita ni Senator Risa, nais sanang magkaroon ng interpellation. Pero para raw maging organisado yung flow, at may angkop na oras daw ito kasi may mga guests pa kanina dito, mga atleta, kaya ipinagpaliban muna nila until Monday ang interpellation proper. Nakita natin na kinomfort o kinonsuelo ng ilang mga miyembro ng majority si Senator Pia. Nakita natin si Senator Lore Legarda, even Senator Amy Marcos, Senator ang magkakapatid na Villar, nakita din natin lumapit sa Senadora. Pero so far, yun yung nakita nating hangganan pa lang kung nagkalapit ba itong dalawang senador, pero very emotional din kanina itong si Senator Pia. Pops J. Merimon, may iba pa bang senador na nagbigay ng speech tungkol dito sa naganap na putukan? Pops J, una kasi ito nagmanifest si Senator Erwin and then sinigundahan ito ni Senator Raffy Tulfo and dapat talaga may privilege speech na nakaschedule si Senator Risa. Pero nakita nga na naunang nagmanifest itong magkakapatid na Tulfo na pare-pareho yung tinatalakay na topic. And even Senator Tito Soto nagsalita rin tungkol dyan, pero nilinaw nga na kung sakaling kailangan itong talakayin pa ng mas malalim, may committee ito dapat din na mai-referan at mabigyan ng tamang oras sa session floor for the interpellation. So far, yun yung nakita natin from the minority. Sa majority, si Senator Pia, yung part na nag-emotional siya, and si Senator Marcoleta sana na mag-i-interpellate. Pero sabi niya naman, i-save niya muna raw yung kanyang mga question until sa session next week. Pops J. Merimon, inirekomenda ng CIDG na kasuhan si Suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska. May tugon ba dito ang mga senador?
Pops J, sa ngayon, wala pa. Pero even yung liderato mismo, yan yung isa sa mga inaabangan talaga natin. Kasi ang isang kinoconsider pa sa huling nasabi ni SP Cayetano, tinitingnan nila kung susundin na ba talaga yung suspension order, magkakaroon ba ng inisyatibo na lang from Aplasca to resign o remove himself from office, or may iba pang legalities na kakailanganin para i-resolve nga yung case niya dito. Pero itungkol doon sa recommended charges sa kanya, wala pang kasagutan ang liderato. Pops J. Meron man hanggang kanina may mga umuugong na kudeta ulit dyan sa Senado. Ano? May update ba tungkol dyan? Yun nga, Pops J, ang inaasahan natin, kung sakali man, merong magmomosyon agad sa sesyon for a leadership change o yung kudeta. Lumulutang din kasi yung pangalan ni Senator Sherwin Gatchalian, nabanggit daw ni Senator Mig Zubiri, pwede daw siya maging compromise Senate President. Even Senator Coco Pimentel, nabanggit itong si Senator Gatchalian, pero ang sinabi naman kahapon ni Senator Sherwin dito, trabaho daw muna sila, tsaka na raw isipin din yung mga kudeta-kudeta na yan. So far on the side of the minority, wala pa tayong naririnig muli tungkol dito. Sa majority naman, ang huling sinabi ng liderato, ayaw ni SP Cayetano magsalita ng tapos kasi may pressure pa rin daw. Good pressure man daw yan, bad pressure man daw yan, nandyan yan. Kaya kung sakaling maninilbihan lang daw siya nitong lumipas na isang linggo, nagpapasalamat daw siya. Pero kung sakaling mabibigyan pa siya ng mas mahabang pagkakataon na o termino, gagamitin niya rin daw iyon ng maayos. Pops J. Merimon, ano naman ang reaksyon ng mga senador sa pagbabasura ng Korte Suprema sa TRO ni Senator Bato? Pops J, ang nakausap pa lang natin dyan na may naging komento na si Senator Raffy Tulfo from the minority. So yan nga daw yung naging desisyon ng Korte Suprema. Ito kasing TRO, yung prayer o yung inaasahan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na haharangin muna yung pagpapaaresto sa kanya. Batid nga ng arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Pero ang sinabi dito ni Senator Raffy Tulfo, good luck daw kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ang aantabayanan din natin ngayon ay yung magiging implementasyon na o yung pag-i-issue na rin ng arrest warrant ng ehekutibo. Pops J. Okay, Merimon, may update na ba sa impeachment court summon kay VP Sara Duterte? Kanina, Pops G, mag-11 o'clock ng umaga, kinumpirma na ng opisina ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nga nila itong writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. And kanina, sinabi ni SP Cayetano dito sa sesyon, yan na raw yung pag-uusapan nila. Since natanggap na, nagbibilang na tayo ngayon nung calendar days, non-extendable period ng 10 calendar days para hintayin yung pagsagot ni VP Sara at yung plead niya doon sa articles of impeachment laban sa kanya, plus yung magiging 5 non-extendable days naman para sa House prosecutors na magpa-file din ng kanilang tugon. Kaya may focus ngayon itong mga senador para raw linawin na kung ano na yung magiging sistema nila, ano raw yung magiging schedule nila, lalo't pat inaasahan kung sakaling magkaroon na ng response from the camp of VP Sara at may filing na ng reply din sa kampo naman ng House prosecutors, kailangan na rin daw nilang ituwid yung logistics na kakailanganin para sa impeachment trial. Pre-trial at yung trial proper mismo. So yan yung mga abangan pa natin sa mga susunod na oras, Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Merimon Reyes.